konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 18, 2025. At syempre, kamusta naman ho ang ating mga kababayan? Ang dami ho mga kalamidad na talaga ng mga tumatama dito sa ating bansa. Ito yung last week nga ho na lindol dito sa Davao, ay ang dami pa rin hong aftershocks hanggang sa kasalukuyan. At yun nga ho ang panawagan ho natin ay talagang mag-ingat ho ang ating mga kababayan dito sa Davao. At syempre sa buong Pilipinas na rin ho, nakikita ho natin talagang ang mga lindol ay sunod-sunod na rin ho, no? At hindi naman ho tayo nananakot, yung the big one ho ay talagang dapat ho nating paghandaan dito naman ho sa Metro Manila. At syempre meron ho tayong tropical storm na Ramil at inaasahang papasok ho sa ating bansa ngayong araw at o bukas. Ayan ho, dapat ho ay mag-ingat ho tayo, lalo na ho dun sa mga tatamaan ho nung pag-landfall ho niyan. At manatiling nakatutok ho dito sa Radyo Pilipinas para ho sa impormasyon tungkol sa Tropical Storm Ramil. At syempre pag-uusapan ho natin ngayong araw, ito humarap na ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa ICI, dito sa hearing ng ICI. At yun nga, syempre tinatanong ho siya at isa ho siya, no, sa mga point person nga ho, resource person para ho dito sa mga katiwalian dito sa flood control projects ng pamahalaan. At tatalakayin ho natin yan kasi may mga nagsasabi daw ho na posible siyang maging state witness. So ayan ho, tatalakayin ho natin yan na maya-maya. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa social media naman ho, sa Facebook, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at komento ho, no, sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, humarap na sa Independent Commission on Infrastructure o ICI si former House Speaker Martin Romualdez para sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects nitong Miyerkules 15 ng Oktubre. Sinabi ni Romualdez na masaya siyang naimbitahan ng ICI upang magbigay linaw sa proseso ng budget kasama na ang mga di umanong insertion dito. Umugong sa social media nitong nagdaang linggo ang posibilidad na maging state witness si Romualdez. Agad naman na naglabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ ukol dito at sinabing walang aplikasyon si Romualdez para maging state witness. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, October 18, 2025,
Ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? Ito, ulitin lamang ho natin ha. Ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? Mag-text ng inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ito na nga ako pinag-uusapan ho yung posibilidad nga daw na maging state witness itong si former House Speaker Martin Romualdez. At syempre tuloy-tuloy pa rin ho yung investigasyon ho na ginagawa ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, no? At dahil nga ho dito sa mga maanomaliang flood control projects na nabunyag nga ho nito mga nakaraang buwan. At dito nga ho, sabi nga ho ng ICI ay noong hearing ho nilang huli, tinanong ho itong si former House Speaker Martin Romualdez tungkol doon sa kanyang involvement doon sa allegation ho sa kanya, no, na siya daw ay tumatanggap ng pera galing dito sa mga contractor at doon sa mga flood control projects na ito nga ho nabunyag dito sa pagdinig sa Senado. At categorically dineny daw ho niya. Ito sabi ng ICI, no. At syempre meron pa ho silang i-hearing at iniimbitahan ho ulit si former Speaker Romualdez sa October 22 naman ho. Kaya ho yan ho aabangan natin kung ano magiging development ho dyan. Ngayon ho, umugong ho yung bali-balita na itong si former Speaker Romualdez ay maaaring maging state witness. Ito ho ay naglabasan ho ito sa social media, pero nilinaw naman ho ng DOJ, Department of Justice, na kasalukuyan ho, wala hong aplikasyon para ho maging state witness itong si former House Speaker Romualdez. So wala ho siyang aplikasyon. Kaya ayan ho, fake news ho yung mga umuugong na maaari siyang maging state witness sa kasalukuyan ho, no, dahil wala ho siyang aplikasyon. Kaya ito, malinaw ho na talakayin ho natin ano ho ba yung requirements, no, ng pagiging state witness? Sino ho ba yung kwalipikado talaga na maging state witness? Ito ho ay galing ho sa ating revised rules on criminal procedure. Ayan ho, sa ating rules of court. At doon ho sinasaad kung sino ba yung pwedeng maging state witness. So una hong kwalifikasyon dyan, dapat ho merong absolute necessity. Absolute necessity ho doon sa testimonya noong magiging state witness. Ibig sabihin, kailangan ho talaga yung kanyang testimonya para ho makasuhan o di kaya mapatunayang guilty yung kanyang mga kasama. So hindi lang ho ito dito sa ating ginagawang pagdinig dito sa flood control projects in general ho ito sa mga krimen. At ayan ho. Ang pangalawa naman ho, mayroong lack of other direct evidence. So ibig sabihin, wala hong ibang direct na ebidensya, no, na maaring magpatunay doon sa kaso o doon sa krimen na nangyari. Kaya ho kailangan yung kaya ho may absolute necessity doon sa testimonya ng magiging state witness. Ang ikatlo ho, dapat ho mayroong substantial corroboration. Ibig sabihin ho, yung testimonya ho ng witness ay maaring makorroborate o masuportahan ng iba hong ebidensya o ibang witness ho, no, doon sa kanyang mga material points, doon ho sa mga mahalagang parte ng kanyang testimonya. Kailangan ho ito ay makorroborate o masuportahan ng ibang ebidensya. At ito, ang alam ho ng publiko, dapat ho siya ho ay hindi yung most guilty. Yung aplikante ho dapat ay hindi ho yung most guilty dito sa krimen. So ayan ho, bakit ho mahalaga yan? Siyempre hindi naman ho pwede na yung mastermind ay siya ho makakalaya at yung kanyang mga kasama na nag-participate lamang ho ay yung pa yung makukulong. Kaya ho hindi ho dapat yung state witness, dapat ho hindi ho siya yung most guilty. At syempre kailangan din ho na walang prior conviction. Yung witness ho ay dapat ho hindi ho na-convict ng crime involving moral turpitude. So bakit ho? Para ho ito ay maprotektahan ho yung integridad ng prosecution at yung mga ebidensya at syempre ho yung testimonya na din ho, no? Kasi ho syempre kung meron ho siyang conviction, prior conviction of any crime involving moral turpitude ay maaari ho maapektuhan na ho yung kanyang kredibilidad ho ng kanyang
testimonya. At ang panghuli ay ang pinaka-importante nga ho, no? Yung crime in question must be a grave felony. Dapat ho ay grave felony. So marami ho tayong klase ng felony, no, dito sa ating rules of court, ay dito sa ating criminal law, no. Pero ang grave felony ho, ito ho ay may kaparusahan na capital punishment. Ibig sabihin ho, yung parusang kamatayan. Na ito, syempre, pinatigil muna itong parusang kamatayan. Meron din ho yung mga afflictive penalties, katulad ng reclusion perpetua. And ho, yung pagkakakulong mula 20 years 1 day hanggang 40 years at reclusion temporal ho, no, yung 12 years and 1 day to 20 years. So anong halimbawa ho ng mga grave felonies? Ito ho yung mga murder, rape, kidnapping. Ito ho yung mga pinakamalalang krimen ho at na maaring gawin ng isang kriminal nga ho. At kung pag-uusapan naman ho itong mga katiwalian, syempre yung plunder ho, kasali ho dyan sa grave felony. Kasi ang kaparusahan ho dyan, kundi nga ho capital punishment, ay yung afflictive penalties na reclusion perpetua. So pasok ho yan doon sa ating requirements sa grave felony, itong plunder. At syempre, alam naman ho natin kapag ho naging state witness, ito ho ay equivalent na ho sa acquittal. Kaya ho madaming ingay, ugong. Kasi ho, kung sino yung magiging state witness ay magiging acquitted na ho dito sa mga krimen ho na ito. Halimbawa, kung sasabihin nila plunder o malversation, etc., ay ma-acquit na ho yung state witness. Kaya nga ho, napaka-importante na yung most guilty ay hindi ho siya yung magiging state witness. Kasi nga, sabi natin ho kanina, ay hindi naman ho pwede yung mastermind o yung pinaka-criminal ho dito sa lahat ho na itong nangyayari ho na ito, ay siya pa ho yung mawalan o ma-acquit doon sa kaso. Kaya ayan ho, yan ho ay mahalaga kapag ho na-discharge siya as state witness, na-discharge ho siya doon sa information, ay acquitted na ho siya. So kaya lang ho, pwede pa rin hong maibalik ho yung kanyang pangalan doon sa impormasyon kapag ho hindi ho niya nagawa yung mga pinapagawa ho sa kanya o hindi ho siya tumestigo ng totoo, no, o tama, at maaari pa ho siya makasuhan ng perjury. Kaya yan ho, abangan ho natin itong mga susunod ho ng mga pangyayari dito sa ICI. Ito ho, at ilang araw na rin ho, no, mula na bunyag itong katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan, ay wala pa rin ho nakukulong. Wala pa rin ho nasasampang kaso. Ay tingnan ho natin kung mapapabilis pa ho ba ito. At yun nga ho, syempre doon sa mga kritiko naman ho, hindi naman ho ganun kadali, no, para magsampa din at mapatunayan ho na talagang mayroong involvement yung mga taong nababanggit nga ho, no. Ay syempre kailangan din ho ay yung kasong isasampa ay talagang malakas para ho hindi naman ho basta-basta ito madidismiss ho, no, na husgado. Kasi kung bibilisan nga ho natin yung pagsampa ng kaso, and mahina naman ho yung ebidensya, mahina ho yung mga nakalagay doon sa impormasyon, doon sa kaso, ay ayan ho, baka ho madismiss lamang ho, no. So ayan ho, tingnan ho natin, dapat ho sana ho ay ito bago matapos ang taon ay meron naman ho makasuhan at kundi man ho makulong dahil ho dito sa talamak ho at katakot-takot na korupsyon na nangyari dito sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. Ito, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Radyo Pilipinas. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto ho, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark, at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa.
Dahil dito, ang titulong usaping legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing ho sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook kay Evangeline Parila. Ayan, good morning Attorney Danny na minaw ko nimo karon dito sa Barangay Tuburan sa Cebu. Salamat sa pagbasa po. At ayan ho, happy viewing ho sa lahat ho sa mga nakikinig ho sa atin sa Cebu. Ayan ho, naabot ho ang ating programa ho dyan. Happy viewing, happy listening ho sa inyong lahat. At syempre mag-iingat pa rin ho tayo, may mga aftershocks pa rin ho. At syempre ito nga ho, nakaraang 2 linggo ay Cebu naman ho yung tinamaan ng malakas na lindol. Kaya ayan ho, kung mayroon ho tayong matutulong nga ho sa ating mga kababayan sa Cebu, sa Davao, ay tayo ay magpaabot ho ng tulong para ho matulungan ho natin silang makarecover. Ito, first question natin galing sa cellphone number ending in 0835. Attorney, magpapakonsult po sana ako. Ang asawa ko po ay isang foreman. May kontrata po siyang bahay, 2 palapag. Kaso po, natigil dahil po nagastos po ng asawa ko yung perang binayad po sa amin. Mga pinambayad po naman ng utang. Bale, 60,000 po yung nagastos po namin sa pera. Pero po may natira pa po ang pera doon sa amo po niya. Ngayon po, natigil din po yung kasi wala na po kaming mahanap na taong gagawa. Dahil po ang bigay po sa asawa ko ng pera ay tuwing 2 linggo, hindi po kasi kinaya ng tao po namin ang pasahod ay every 2 weeks po. Ngayon po, pinabarangay niya po ang asawa ko at ayaw pong pumayag ng amo po niya na hulug-hulugan ng 60,000. May last na patawag po sila sa barangay sa Martes Attorney. Willing naman po kaming ibalik ang pera. Kaso, hindi na po namin kaya na biglaan dahil po wala at kapos din po kami sa buhay at isang kayod at isang tuka lang po kami. At ang dami po naming anak na maliliit pa po. Makukulong po ba ang attorney ang asawa ko? Inaalala ko po kasi mga anak ko po ay maliliit pa po sila. Ayan ho, salamat ho dun sa nag-message ho sa atin cellphone number ending in 0835. Ito, yung asawa ho niya ay foreman, binigyan ho ng 60,000 pesos pampagawa ng isang bahay, no? Na isang bahay na 2 palapag, 2 floors nga ho. Ay ito ay pampasweldo ho doon sa mga tao. Kaso nga ho, nagastos ho nila yung pera na 60,000 pesos. Dahil nga din ho sinabi ho niya sa hirap ng buhay. At ngayon ay pinapabarangay na ho sila para ho ibalik yung pera. Ngayon ang tanong ho niya ay kung makukulong ho ba yung asawa niya at naawa daw ho siya at maliliit pa yung kanyang mga anak. Depende ho yan talaga doon ho sa ikakaso ho sa inyo, no? Sabihin ho natin na yung kaso ho sa inyo ay para lang ho ibalik yung pera. Collection case nga ho, or complaint of sum of money. Yan lang ho yung gusto nung may-ari ho. Ibalik niyo yung 60,000 pesos. Ayan ho, wala naman ho nakukulong sa utang. Lagi ho natin sinasabi dito sa ating programa. Wala ho nga nakukulong sa utang basta ho kayo ay hindi naman ho tatakbo sa inyong pinagkakautangan.
Ang mangyayari ho dito, kung ang nahabol lang ho yung pera, yung collection lamang ho, no? Collection of sum of money, at ito ay hindi naman ho hihigit sa 1 milyong piso. Ito ay 60,000 pesos, no? Definitely, hindi ho higit na 1 milyong piso. Ay ito, maaari ho itong i-file sa ating mga small claims court. So yan ho, ang kagandahan ho kasi dyan sa mga small claims court, hindi na ho kailangan ng abogado at hindi na rin ho kailangan ng mga mahabang pleadings na naglalaman ho ng mga argumento at depensa ho ninyo sa kaso. So kung yung nagdedemanda ho, kailangan lamang fill upan. Templated ho yung mga forms ho natin dito. Kailangan lamang fill upan yung statement of claim. At dyan ho nasasaad yung bakit ho may pagkakautang ho sa inyo, yung pangalan ng nagkakautang, mga ebidensya ho na kailangan, etc. At yung sa kabilang panig naman ho, doon sa idedemanda ay verified response naman ho, yung fill upan ho ninyo. Diyan nyo ho ilalagay na ano ho yung depensa ho ninyo, kung meron ho talagang meron ho ba kayong pagkakautang, bayad na ho ba, etc. At ayan ho, syempre papatawag ho yan ng korte sa informal hearing at susubukan ho kayong pag-ayusin ho dyan. Kaya ang ginagawa ho niya, syempre nasa barangay ho siya, gusto ho niyang kapag ho kasi hindi na ho nagkaigi, no? Yung sa barangay ho, magbibigay ho yan ng Certificate to File Action o CFA. Yan hong Certificate to File Action ay kailangan ho sa ating mga small claims court para ho syempre makapag-file ho siya ng kaso doon sa ating mga small claims court. Kaya ako sinasabi, may huling patawag na sa kanila ay kapag wala ho talaga nangyari dyan sa barangay, ay bibigyan ho ng Certificate to File Action para ho makapaghain na ho ng kaso sa husgado. Ngayon ho, syempre kung meron ang iba hong kaso sa inyo, no? Halimbawa ho, hindi lang basta-basta collection of sum of money, ay kaso sa inyo estafa. Halimbawa ho, sabihin ho natin, depende sa mga circumstances, meron hong fraud o panloloko, meron hong misappropriation o hindi ho paggamit ng tama doon sa pondo o doon sa perang ibinigay ng tao ho sa inyo, maaari ho kayong kasuhan ng estafa. At dito sa kasong estafa, meron ho yung kulong. Kaya ayan ho, mag-ingat ho tayo at syempre ho, hindi ho natin alam kung ano mismo yung ikakaso sa inyo ng tao. Kapag ho estafa ang kinaso sa inyo, ay kung meron hong misappropriation ng funds, meron hong fraud, etc. ay meron hong kulong yan. Kaya ayan ho, depende ho yan talaga doon sa ikakaso ho sa inyo nung tao, no, nung may-ari ho nung pera. So yan ho, tama naman ho yung ginagawa nyo. Sumipo ho kayo sa barangay, makaawa ho kayo dun sa tao, no, na wag na ho kayong kasuhan ng estafa o kung ano pa mang kasong kriminal. At yun nga ho, maaari din ho kayong magsabi nga ho, baka ho pwedeng paunti-unti ninyong bayaran yung 60,000, no? Para ho naman na maibalik nyo ho ng yung pera, no? Alam ho natin, mahirap naman talaga ang buhay ngayon. Maaring hindi ho kayo makapangutang ng buo nung 60,000 pesos. Ay no, pakiusapan nyo na lamang ho, no, nang maayos ho itong taong yung may-ari nga ho, no, pinagkakautangan ho ninyo para naman ho maibalik para ho maibalik, no, yung pera at kayo ho ay hindi naman ho makulong. And tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text ho na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho yung ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, October 18, 2025. Ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? Ayan ho, mag-text din ho ng inyong mga opinion. Same number din ho, 0917-626-1169. O hanapin ho yung ating live stream sa Facebook, Attorney Danny Galang Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. This is a public Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ka nga usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre happy viewing ho sa mga nanonood sa Facebook kay Lenny Faye.
Ayan, watching all the way from Davao City. Ayan, hello ho sa inyong lahat, sa mga nanonood ho sa Davao at syempre sa Cebu. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre kay Jovi Muniz, watching from Chicago, USA. Ayan ho, gabi ho sa kanila pero nanonood pa rin ho siya. Happy viewing ho, Tita Jovi Muniz. Ayan, at syempre sa lahat ho ng nanonood ho sa Facebook, hanapin nyo lamang ang ating Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre napapakinggan din ho tayo sa Radyo Pilipinas 738 AM dito sa Metro Manila. At nakikita rin ho tayo sa Free TV. Hanapin nyo lamang ho yung Channel 3 kung kayo ho ay naka TV Plus. At kung kayo naman ho ay naka-afford the box, Channel 45 to 49 ho yan. Diyan nyo mapapanood ng live buong araw ho yung mga lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas. And Channel 3 ho sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Kaya happy viewing ho sa lahat ho ng ating mga nanonood naman ho sa ating Free TV. Eto, from Erwin Linsangan, ang tanong naman ho niya, Attorney, may question lang po ako. Nagpapagawa po kasi ako ng house at may contract po kami ng contractor kong engineer. Naka-bare finish na po yung house ko. Kaso naubos na po yung budget ko. Di ko na po patuloy at wala na akong pera. Paano po kaya kung di ko na kaya mapatuloy? Pwede po kaya yun? Sana po ay masagot. Kapag ganyan ho, depende naman ho yan doon sa inyong pinasok ko na kontrata. Kasi kung kanina ho, yung nagtatanong sa atin, yung sa side naman ho ng foreman, eto ho, yung nagtatanong naman ho, yung side naman ho ng nagpapagawa ng bahay. So meron daw ho siyang kontrata kasama ho doon ng kanyang engineer. At yun nga ho, kaya lang ho, hindi na ho niya mapagpatuloy yung kanyang bahay kasi ho, nakakapos na ho siya sa pera, nakakapos na ho siya sa pondo. So ano ho yung dapat niya hong gawin? Sabi ho niya, maaari ho bang hindi niya muna ipagpatuloy yung kanyang pagpapagawa ho ng kanyang bahay. Depende ho yan dito sa inyong pinasok na kontrata kung ano ho yung provision ho na nakalagay ho doon. Kung halimbawa ho ay hindi na ho ninyo mapagpatuloy o di kaya naman ho pwede ho masuspend ho yung paggawa ho ng bahay, etc. So tingnan ho nyo ho yan doon sa talagang provision ho nung pinasok nyo kontrata. At syempre meron naman ho siyang sayabi ho niya, meron hong kontrata nga ho, meron naman daw hong kontrata yung pinasok ho niya kasama yung engineer. So maaari ho ninyong tingnan yung mga provision ho doon kung ano ho yung applicable para ho malaman ho ninyo kung maaari ninyong ipahinto muna panandalian yung pagpapagawa ng inyong bahay. Pero yun nga ho, kapag ho may mga kontrata hong ganito, kapag ho hindi niyo nasunod yung magkabilang partido nga ho, maaari ho kayong mademanda for breach of contract. At for breach of contract, ito ho ay kasong civil ho. Civil case ho ito, wala naman ho itong kulong. Kaya lang ho syempre, maaari ho kayong patawan ho ng damages. Ayan ho, damages ho doon sa sinapit ng inyong kakontrata. Yan ho, in general lamang ho naman yan. Kapag hindi kayo sumunod sa kontrata, maaari hong kumuha yung tao ng isang third person o third party ho para ho gawin yung pinapagawa ho sa inyo. At syempre, at your expense ho, kayo ho magbabayad. Plus, meron pa hong damages na maaaring award yung korte dahil ho sa dinanas ng alinmang partido. So, ganyan ho yung mga breach of contract. Kaya kung tayo ay papasok sa kontrata, kailangan ho ay syempre ay yan ho ay panindigan ho natin, sundin ho natin yung mga provision ng sinasabi ho ng kontrata nga ho, At syempre mga ganyan naman ho, pwede naman ho kayong pumasok ho sa isang amended na kontrata. Pwede nyo hong i-amend yung mga provision ng mga kontrata na inyong nauna na hong pinasok. Pwede ho din kayong mag-enter into a supplemental contract. Ayan ho, para ho syempre kung meron ho kayong gustong ipadagdag o di kaya i-revise, i-modify doon ho sa inyong mga kontrata. Kailangan lang ho syempre may pagpayag o consent
nung noong parehong partido. At yan ho, usually ilalagay nyo ho yan in writing. Ayan ho, para ho syempre maging binding uli, public document nyo ho, notaryo nyo ho yan, etc. So yan ho, pwede nyo hong i-revise, i-modify, i-amend yung kontrata at depende na lamang ho din yan doon sa mga provision na nakalagay doon ho sa inyong original na kontrata. At syempre, ang bottom line lamang ho ay mag-usap po kayo nung inyong other contracting party o dito sa kaso ho ito nung kinuha ho ninyong engineer. And magbasa lamang ho tayo ng ibang inyong mga ibang komento dito sa ating tanong sa bayan. Sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, October 18, 2025, ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? Ito, from Bohol listeners, ito, isasuki ho natin. Ito, nagko-komento. Cellphone number ending in 5011. Happy listening, happy viewing ho sa mga taga Bohol. From Bohol, sa palagay ko, mukhang hindi na konsonada si Congressman Martin maging state witness. Kasi mukhang kayang-kaya niyang lusutan itong kaso. At saka yung surprise witness ni Marcoleta, wala namang kwenta. Kasi ayaw irespeto ang DOJ. Hindi pumunta sa DOJ nang siya'y pinapunta. At bakit ngayon lang sinabi ni VP Sara saan ginamit ng confidential fund? Mukhang walang kwentang katuwiran. Ano ba yan? And yung sinasabi ho niya ay yung ginamit daw ho yung confidential funds ng DepEd para ho daw maimbestigahan yung mga anomalyang laptop purchases nung kanyang panahon. So doon daw niya ginamit yung confidential fund. Ay syempre titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw, no, kung paano ho tatanggapin niyang issue ho yan. Pero dito nga ho sa issue ng pagiging state witness ay ayan ho, titingnan din ho natin, mag-unfold din ho yan. Sa mga susunod na araw, babantayan ho natin yan. At syempre, malaking anomalya ho ito. Malaking halaga ho yung involved dito. Hindi ho basta-basta ilang daan o milyong piso lamang. Bilyon-bilyones ho yung sinasabing nawala sa kaban ng bayan dahil dito sa mga flood control projects ho na ito. At kaya kailangan ho, yun na sinasabi ho ng lahat, kailangan ho ay may mapanagot at makulong naman dito ho, no? Sa kontrobersiya ho ito, hindi lamang basta-basta lumalabas lang sa media, naglalabas lamang ng mga pangalan, ay dapat ho talaga may masampahan ang kaso at makulong, no? Para ho kung sino talaga ang responsable ho dito, ay dapat ho ay siya ay makulong. Happy viewing din kay Jerome Parila. Ayan, good morning Attorney Danny, watching from Tabuelan, Cebu. Ayan happy listening, happy viewing ho sa ating mga kababayan ho dito sa Cebu. At syempre happy viewing din kay Evelyn Tan, ayan, watching from Tayabas, Quezon. Evelyn Tan. At syempre ho, no, maraming salamat din ho sa ating mga nag-share ng ating mga videos sa ating Radyo Pilipinas stations so nationwide. Maraming salamat ho sa ating mga nag-share ng videos. Radyo Pilipinas Gingoog at syempre Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat at yun nga ho, talagang napapalawak ho nito yung naaabot ng ating programa. Kaya maraming salamat ho dito sa mga patuloy ho na nag-share sa ating programa sa Facebook at syempre ho sa YouTube. At ayan ho, maraming salamat din ho dun sa mga nanonood ho sa atin sa YouTube. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal.
At syempre naka-upload ho dyan yung mga past episodes. Kung hindi nyo ho naabutan yung ating programa tuwing Sabado ng umaga, ay dyan nyo ho makikita yung ating programa, no? At meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Maraming salamat ho doon sa mga subscribers at syempre doon sa mga nanonood ho sa YouTube. Lalo na ho doon sa mga ating mga interview sa ating mga resource persons. And ho, napakaganda ho nung bilang, napakataas ho nung bilang ng mga interviews ho natin. At ayan ho, dyan yung maaaring balikan yung mga episodes ho natin. Maaari din ho kayong magkomento ho dyan. Kaya ito, kung hindi pa ho kayo nakapagkomento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, October 18, 2025, ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? Ayan ho, maaari nyo ho yan ikomento sa ating video ho, no, sa Facebook. Tapos nandito din tayo sa YouTube, i-upload din ho natin iyan. Ay maaari ho kayong magkomento na inyong mga saloobin ho dyan. Kahit ho tapos na ho yung ating programa, ay maaari pa rin ho kayong magkomento ho dyan. And dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.